Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay hindi po muna tayo magluluto. Pero dadalhin ko kayo sa ibang klase at ibang level ng pagluluto. Kaya samahan nyo ako sa kwento na ito. Maaga pa lamang ay bumisita na ako sa Barangay Malibago. At dito inabutan ko sila sa pagbibiyak ng buo ng niyog. Halos lahat ay busy. Pero ako, panay ang kain ko ng tubo ng niyog. Matagal din akong hindi nakatikim nito. For the longest time, now it's my turn. Napakasarap mga kabahag. Kaya pagpasensyahan nyo muna ako at dire-diretso lang muna ang pagkain ko nito. Uubusin ko muna ito. Grabe, napakasarap at sobrang na-miss ko ito. At eto na nga, balikan na natin ang proseso ng pagkukopras. Matapos biyakin, ay isasalansan ito dito sa koprahan. Ayan, nakikita nyo naman, busy sila. Medyo madami-dami din at hindi talaga biro ang klase ng trabaho na ito. Natatandaan ko pa nga nung kami ay mga maliliit pa. Itong klase ng trabaho na to, ginagawa to ng nanay ko. Trabahong lalaki, pero kayang-kaya to ng nanay ko. I remember habang ginagawa nila ito, nabagsakan pa nga siya ng buo ng niyog sa ulo. Kaya ayun, naitakbo siya sa ospital. Pero teka muna, nauuhaw ako at hayaan nyo munang uminom ako bago ko ituloy ang aking kwento. Napakasarap talaga at napakatamis ng sabaw kapag magulang na ang buo ng niyog. At ito, balikan na natin ang proseso. Sinasalansan na ni Betong itong mga biniyak na buo ng niyog. At makalipas ang isang araw, binalikan na namin itong pagdudubdub ng buo ng niyog. Ang ibig sabihin po ng salitang pagdudubdub, ito ay yung paggagatong natin sa buo ng niyog. So, ginagawa po natin ang prosesong ito para lutuin ang ating niyog. At kapag ito ay naluto na, ito naman ay uugkain. Medyo magkakaiba ang term ng bawat probinsya. Kaya sa amin, sa salitang Mindoro, uugkain po ang tawag diyan. I don't know kung ano ang tawag sa inyong mga probinsya. So, ayan, everybody is busy. At siyempre, ako, nakilagay-lagay na rin ako rito ng bunot ng niyog. So, ayan, para sa akin, bangon-bango ako dito sa usok na ito. Lalo na kapag dumidikit sa aking suot na damit. At eto na nga, medyo binubuting-ting ko itong kabiyak na buo ng niyog. Medyo half-cook na. Malapit na maluto. Good morning po. At ngayon, pangatlong araw na namin ito at bumalik ulit kami dito upang ma-witness natin naman yung pag-uugka ng niyog. At syempre, hindi rin ako pahuhuli. Sinubukan ko ring mag-ugka ng niyog. Pero syempre, hindi tayo ganun kabilisan, di ba? Bago pa eh. Oh, wow! Yari lang. Pa. Namimili tayo syempre. Dadaya, no? Parang ginaganahan ako, brad. Parang aabutin tayo ng ano rito. Malaki. Kunwari lang ha. Mamaya na pag-uwi. Kita si Tini Kasadam. Parang ginamit nila kahapon. Wala yun. Hindi ko lang. Adoy. Ako. Puno natin isa. Sige, punuin na natin yan para ano. Hello mga kabahag, magandang umaga sa inyo. Andito tayo ngayon sa Barangay Malibago at syempre kasama natin ang ating kapatas, ang pinaka-head dito, si Brother Joel Sumpad. Brother, good morning. Good morning, Sir Rijon Kabikon. So brother, tanong na lang, after ba nang magbahagi tayo sa mga gumawa dito, sa mga nagtrabaho, may natitira ba naman? Halos katulad nga po ng sinabi ko kanina na pagbabayaran ko itong mga tao na nagtrabaho simula sa pagsusungkit hanggang sa magiging kopra. Ay halos pantay puhunan lang, doon lang po ako kumikita sa ibinibinta ko ng buo.
Ayun. So you heard it right mga kabahag, no? Konting-konti na lamang ang kinikita ni brother. Mautdo, ganun lang sa outdo. So sana sa mga darating na panahon ay tumaas pa ang presyo ng ating kopra. Nang sa ganon, hindi mawala yung ating mga farmers sa pagkukopra. Ayan, ang hirap kasi ng proseso na to eh. So nowadays kasi yung mga iba dyan na may-ari ng niyugan, binebenta na. That's the sad story mga kapahag. So I hope may natutunan kayo ngayon dito sa aming pag-vlog. At sana may naibahagi kami sa inyo kung paano ginagawa ang pagkukopra. Yun lamang po, maraming salamat and God bless you all. Alright, thank you brother.